Ang bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lucas, Kabanata 9, talata 57 hanggang 62. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingaan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan mo po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat, Pisma Romel, sa iyong
sa iyong pagbasa ng ating refleksyon sa araw na ito ng Miyerkules, October 4, 2023. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong Malkapal sa mga oras na ito na binigay niya po sa atin sa ating pagpalaganap o pagsishare ng kanyang mabuting balita. Sa lahat ng ating mga subscribers, marami pong salamat sa inyo, sa ating lahat ng mga subaybay, nagsusuporta sa ating munting channel na ito, ang Pisma Plus. Marami pong salamat sa inyo. Marami pong ding salamat sa aking mga kasamahan dito, sina Pisma Romel Tim Revilla, Pisma Juban, and Pisma Florence, at sa lahat ng mga kasama natin na offline ngayon. So marami pong salamat. At ako po ay bumabati sa aking may bahay sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito, October 4. Tart, happy birthday, and may God bless you and our family. So marami pong salamat. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo ang pagkataon sa kay Pisma Juban sa kanyang greetings. Pisma Juban, please go ahead. Your greetings, bro. Yes, Bro Yor, mapagpalang gabi, umaga, tanghali, saan man tayo naroroon ngayon. At ngayong gabi na to at madaling araw sa Pilipinas, tayo sama-sama na naman para pagnilayan ng salita ng ating Panginoon. At sa lahat po ng laging tumututok dito sa programang ito, sana'y isuportahan natin itong maliit na ministry na to at ipanalangin na ang bawat isa para naman makatulong tayo sa ating mga kapatid natin na mababaw ang pananampalataya at kalaman. At tayo din lahat naman ay nag-aaral at pinag-aaralan at pinagninilayan ang bawat ating binabasa sa banal na kasulatan. So lahat po tayo ay ipanalangin ng bawat isa para tayo gabayan lagi ng banal na Espiritu sa ating pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa madaling araw. Magandang gabi, umaga din sa ating mga kapatid, Pisma, brothers and sisters dito sa Zoom, sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa programang ito. Papuri sa Diyos. Papuri. Gloria. Maraming salamat, Pisma Juban, at bibigay ko po, babilikan ko si Pisma Juban sa kanyang refleksyon. But bago ibigay si Pisma Romel, ako po ay humihingi ng paumanhin sa ating unang yugto dahil naputol tayo. So ngayon, please pray for us na magpatuloy ang aming ginagawa na ito. So Pisma Romel, please go ahead for your greetings. Maraming salamat, Pisma, Guapito, Insider ng Amerika, Servant Leader, Yor Balairos. Salamat sa iyong mga ngiti at salamat din sa sa mga kasama nating Pisma at sa mga nanonood, no? At nagtangkilik sa channel na ito, Pisma Plus. Mapagpalang oras at papuri sa Diyos. God bless us all. Patuloy lang natin pakinggan at samahan niyo po kami sa pagnilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas, araw ng Miyerkules. Ano po? Back to you, Guapito, Pisma, Yor Balairos. Maraming pong salamat, Pisma Romel. Ako po'y bumabati sa kay Erin, nanonood sa atin ngayon. Marami pong salamat, Erin. Magandang madaling araw sa iyo kung saan ka man, magandang oras. Kay Pisma Florence na nagla-live at nanonood rin. Sa lahat ng mga nagsusubaybay at nanonood sa atin ngayon, marami pong salamat sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po si
Pisma Rex sa pagdala sa atin ng words of our Holy Father, Pope Francis. Ito po at pakinggan po natin siya. Thank you so much, Pes Mayor, at mapagpalang oras sa lahat na nandito ngayon sa ating munting tahanan, ang ating Pesmo Plus, sa ating program na Pesma, Pagnilayan ng Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. At ako po yung magbubukas ng ating programa, siyempre sa pagbabasa ng nilay ng ating mahal na Santo Papa para sa araw na ito, October 4, 2023. Ito po ang pagninilay o ang reflections ng ating Holy Father. Words of the Holy Father. The Gospel contains a very beautiful prayer of Jesus who addresses the Father, saying, I thank thee, Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hidden these things from the wise and understanding and revealed them to babes. Yan po ay nasa Matthew chapter 11 verse 25. But what things is Jesus talking about? And then, who are these babes to whom such things are revealed? Let us reflect on this, on the things for which Jesus praises his Father, and on the babes who know how to welcome them. God reveals himself by liberating and healing the human person. Let us not forget this. God reveals himself by liberating and healing the human person. And he does this with gratuitous love, a love that saves. This is why Jesus praises his Father, because his greatness consists in love, and he never worked outside of love. But this greatness in love is not understood by those who presume to be great and who fabricate a God in their own image, powerful, inflexible, vindictive. The little children instead know how to welcome them, and Jesus praises the Father for them. I bless you, he says, because you have revealed the kingdom of heaven to the little ones. Jesus praises him for the simple people whose hearts are free from presumption and self-love. The little ones are those who, like children, feel their need and are not self-sufficient. They are open to God and allow themselves to be amazed by his works. They know how to read his signs, to marvel at the miracles of his love. This is the correct behavior to have before God's work, to take a photograph of his works in our minds so that they may impress in our hearts, and then develop in our lives through many good deeds, so that this photograph of God, who is love, becomes ever brighter in us and through us. Ito po ay binasa ng ating mahal na Santo Papa sa kanyang Angelus noong July 9, 2023. Thank you so much at yan po. Thank you so much at yan po ang pagninilay ng ating mahal na Santo Papa. Babalik ko na ngayon ng mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. So, marami pong salamat, Pisma Rex, sa pagdala mo sa atin ng words of our Holy Father. So, sa pagkakataong ito, bibigay ko o ibabalik ko po sa inyo si Pisma Juban sa kanyang reflection. Pisma Juban, please go ahead. Bro. Okay, so alanganin siguro si Pisma Juban. Pisma Romel. Pisma Romel.
Okay, so langanin ng ating mga kapatid. So siguro sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo ang or babasahin natin ang reflection ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Saglit lang po at babasahin po natin ang kanyang reflection. So ito po, basahin po natin. Hindi namin pinipilit ang aming sarili na magbigay ng higit pa. Nakapagtataka kung gaano karaming mga dahilan ang makikita natin upang maiwasan ang pagsunod kay Jesus. Ipapahayag natin na ang ibang mga pangangailangan ay mas mahalaga o na ang Diyos ay malulugod sa kahit na isang limitadong pangako o na ang panawagan ni Jesus na sundin siya ay hindi talagang radikal na tela. Ngunit, sa kaibuturan ng ating mga puso, alam nating niluloko natin ang ating mga sarili. Nais ni Jesus na ibigay natin ang ating sarili sa Kanya ng lubusan. May tendensiya tayong magpigil sa pagsunod kay Jesus. Susundan natin siya hanggang sa hindi ito komportable o hanggang sa kailanganin nitong isuko ang isang bagay na nagdudulot sa atin ng kasiyahan. Kapag natamaan natin ang pader na iyon, naghahanap tayo ng mga dahilan kung bakit sapat na ang paghinto sa kinaroonan natin. Hindi natin pinipilit ang ating sarili na magbigay ng higit pa, gumagawa ng higit pa, magmahal ng higit pa. Ngunit ang ating Diyos ay isang Diyos ng kasaganaan, hindi ng isang Diyos ng sapat. Itinuro sa atin ni San Francisco ng Assisi kung ano ang ibig sabihin ng pagganap na ibigay ang ating sarili sa Diyos. Siya ay tanyag na naghubad sa liwasan ng bayan upang ipakita ang kanyang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Ang kanyang buong buhay ay nangaral ng pagiging simple, pagiging disipulo at pagtitiwala sa Diyos. Tularan natin ang kanyang halimbawa. So yun po ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. So marami pong salamat Pisma Florence sa iyong refleksyon. So at this time ibibigay ko po sa inyo si muli si Pisma Juban. Pisma Juban, available ka na bro for your reflection? Bro. Okay, go ahead bro. Wala kang kanina, hindi. Ayun. Sige, go ahead na. So, yung ebanghelyo kasi bro, hindi ko narinig. Okay kasi dali lang Oo, kanina bro. Walang lumabas sa. Okay. So, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa sumunod, no? Susunod ka sa kanya. Yung babasahin ko lang sa dali Okay.
Hindi ako nag-share audio kanina, baka maputol tayo eh. So ito po ay tungkol sa yung paglilibing na ipabaya mo ng mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay, ngunit ikaw humayo ka at ipahayag mong tungkol sa paghahari ng Diyos. At sa bandang huli, sinasabi ng ating Panginoon dito that ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. So, yun po ay sa San Lucas 9:57 hanggang 62. Yun bro. So bro, salamat bro. At ang paghahari Panginoon ang inaano at paano tayo mabuhay ng naayon sa kanyang mga kagustuhan na tayo'y sumunod sa kanya. So ang ating Panginoon ay ang kausap dito ay ang mga apostoles niya, no? At dito rin nagsasalita siya lagi. At dito ang ating pagsunod at hindi na natin kasama ang ating Panginoon, hindi na natin nakikita physically, pero ito naman yung ating laging ipinapasok sa ating puso't isipan na sa ating sa kanyang pagsilang Emmanuel ay kasama na natin sa ating buhay. So lagi nating palatandaan na kasama natin ang ating Panginoon sa katapusan ng ating buhay, sa katapusan ng panahon. So dito niyayaya tayo na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay paano natin tugunan ito, ang pag-aanyaya sa ating lahat, sa ating mga Romano Katolikong Kristiyano, paano natin sundan siya. Ito ay ang pakikitagpo natin dito sa banal na misa. Hindi natin nakikita siya, pero ang ating paniniwalang Romano Katoliko, ito ay yung tinapay na nagbibigay ng buhay. Ito yung tinapay na matatagpuan natin sa banal na Eucharistia. Dito tayo nakikipagtagpo sa ating Panginoon sa paanyaya sa ating lahat. Makasalanan man, matuwid, at lagi tayong inaan mga kasalanan. So, lahat naman tayo ay may mga pagkukulang weaknesses sa ating mga buhay-buhay. At dito yung pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo, pagtugon natin sa paanyaya sa ating lahat, yung extra na awa ng Panginoon, yung habag ng Panginoon para tayo'y dumalo at makitagpo sa ating Panginoong Jesucristo sa na misa. Dito tayo na kaalaman sa tuwing naghuhumili ang ating mga mahal na pari tungkol dito sa Ebanghelyo sa banal na misa. So lahat tayo mga kapatid, sumunod sa Kanya. At ang sino mang hindi sumunod ay yun nga ang sabi niya. So, dito kasi yung sentro na ng pananampalataya na natin mga Romano Kristiyanong Katoliko, dito sa araw ng linggo, obligasyon natin yung turo ng Catechism of the Catholic Church natin. Balik bro, naputol ka bro. Obligasyon natin ang ating pagsamba ay sa araw ng linggo. Kung sa araw ng bro. Okay na bro? Okay, good. Kung ang mga kapatid nating Hudyo pagpupuri sa Diyos, tayo. Okay, tayo na sa pagsamba sa araw ng linggo dahil napakahalaga at napakabanal itong araw ng linggo dahil ito yung new creation, yung bagong creation na to na muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. At dito natin makikita yung mga apostoles tagasunod ng ating Panginoon at nung sa kanyang muling pagkabuhay ay pumunta sila
sa ating Panginoon, yakap at lumuhod, nagtira pa sa harap ni Jesus para siya ay sambahin. So ito ay napakahalagang tradisyon na namana natin sa ating mga ninunong mga apostoles, mga followers ng ating Panginoon sa buhay na natin ngayon. Sa panahon dito rin natin matatagpuan lahat ng mga sakramento na nagpapapanal sa atin. Kaya kung wala ang simbahan, sanctified dito sa ating mga pagkakasala. Kaya ibinilin ang ating simbahan na mamuno at ito ay yung haligid at katotohanan at kaligtasan ay ang simbahang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo para lagi nating isagawa, isabuhay, hindi lang isabuhay. Kasi ako rin, mga kapatid, na payuhan ako na ni Bro Romel Pesma, Bro Romel Timbrevilla, dahil ako po ay hindi naman ako, mga kapatid, hindi ako isang hipokrito na ako ay hindi married, hindi ko pa nare-receive yung sacrament of matrimony, at napakapalad ko at meron ako mga brothers na nag-advise sa akin kung paano itong pagtawag, kung paano ko tugunan itong pagtawag ng ating Panginoong Kristo na pagpapakabanal. At alam ko sa aking sarili na isa ito dito sa Sacrament of Matrimony ay isang napakahalagang sakramento na pagtawag at pagtugon natin sa pagtawag ng ating Panginoong Kristo sa bawat sa atin, hindi lang sa akin, kundi ito ay dapat isagawa, dahil ito ay isang sakramentong matibay na nagpapabanal sa akin at sa aking pamilya. So, yun lang. Bro, putol ka na ulit. Okay. Sige. Bro, balik bro. Naputol ka bro. Wala kang audio. Yan lang. Maraming salamat bro. Okay, so maraming salamat Pisma Juban at pasensya mga kapatid, naputol-putol si Pisma Juban dahil sa kanyang kinaroroonan ay mahina ang internet. So sa pagkakataong ito, ibibigay po natin ang ating utol na gwapo from Jerusalem, Israel. Malamig na sa lugar ng ating kapatid. Go ahead, utol. Pagpalang oras ulit, salamat Pisma Guapito, Servant Leader Ior Balairos. Tama at nabigay na ng ating mga kapatid, mga Pisma, ang mga nilay, kasama na ang ating mahal na Santo Papa. At ang aking kinaroroonan dito ay dito pa rin tayo sa garden ng Ratisbon, monastery. Ngayon ay Salesian seminary, ng ating simbahang Katoliko, sa ating pagninilay sa Ebanghelyo sa madaling araw diyan sa Pilipinas, napakahalaga ito, na matutunan po natin dahil sa pangyayari na napakinggan natin sa Ebanghelyo, na may isang tagasunod ng ating Panginoon na gustong magsilbi. Dito po ay pinaliwanag ng ating Panginoon na bawat tayo, bawat tao, kasi sabi niya ay may lungga, may lungga ang mga hayop, may lungga, may pugad ang mga ispis, kung ibon, palaliman natin, yung sinasabi ng ating Panginoon. At
totoo naman po, no, na minsan ay gusto nating sumunod sa ating Panginoon, ngunit minsan may magkakaroon po tayo ng katamaran, ano, kahit po sa pagsimba, na alam naman po natin na may misa tuwing linggo at sa ibang araw, ay nauna pa po ang ating mga gawain na hindi naman importanteng bagay, no? So yun lang po ang inalok sa atin ng ating Panginoon, no? At napakinggan din po natin na sabi ng Panginoon sa tagasunod po niya ay sumunod sa kanya. Ngunit maraming dahilan, no? At nabanggit kanina ng ating Peace Mayor na ang sabi ng isa na maglibing pa siya ng kanyang amang namatay, ano? At klaro po ang sagot ng ating Panginoon na ipalibing ang mga patay sa mga patay, no? Napakalalim itong dapat natin matutunan. Bakit nabanggit ng ating Panginoon, no? Lahat naman tayo, pagka ang ating spiritual na espiritu ng buhay ay malayo sa Panginoon, tulad din tayo sa mga taong patay, no? Lalo na pag tayo tanungin ng ating Panginoon balang araw kung anong ginawa po natin sa mundong ito, ay mahirap sagutin kung hindi po tayo nagsusumikap na sundin ang ating Panginoon. At dito po sa aking kinaroonan sa mga religious na Hudyo, sa kanilang kaugalian ay pagdating sa pananampalataya ay napakalakas, no? Taimtim na dasal, ngunit pagdating ng ating Panginoon ay nawala ito, no? Hanggang ngayon, ilan lang ang mga kapatid nating Hudyo ay nakakilala sa Kanya. Yung iba, ang pagkakilala bilang Hudyo, no? Pero yung iba na ngayon ay sa huling henerasyon, lalo na sa karamihang Israelita, ay dahan-dahan na po binigyan nila ng pagkakataon na kilalanin ang ating Panginoon at dahan-dahan na silang sumalampalataya, no? No po. Yun nga po, no, na napakalaga ito dahil sa ating buhay Kristiyanong Katoliko, napakahirap gawin dahil minsan tinatamad po tayo, no? Ngunit sa kaibayo nating pananampalataya ay madali ang kaligtasan. Ngunit malayo naman sa katotohanan. Ano po? Pag tinanong mo na po sa Biblia, yung babasahin lang ang tugma lang sa gusto nila, no? Pero at ang ating simbahan na itinayo ng ating Panginoon ay napakapalad po natin. Dahil kahit ang ating Panginoon nagsabi sa ibang talata na ang daan papuntang langit ay masikip. Doon pa lang taliwas na sa turo ng ating mga kaibayong pananampalataya. Yun nga po, no, na napakalaga na ang turo ng simbahan, lalo na ipagdasal ang bawat isa. Lalo na sa mga nagsisilbi sa ating simbahan, dahil sila'y tao din po, katulad ng mga pari at mga obispo. Nga po, naghingi sila ng ating mga dasal. At ganoon din po tayo, no? Kailangan natin ang mga dasal ng ating kapatid, mga pisma natin, no, na nagrosaryo gabi-gabi. Yun ang napakahalaga, ano? At sa dulo, Pismayor, anong sa dulo na talata? Bigla akong nawala sa kung maaari. Ayun. Ito, oo, kabisado ko ito. Dahil nga nabanggit ko kay Pismayor dati na kahit nakatagilid ako, pwede akong mag-araro. Basta yung kalabaw ay
ah, sunado, ano, yung ano na kalabaw. Yun nga, ano, pero hindi maaari na hindi pumalpak kung hindi ka nakatingin sa ano, sa ginagawa, lalo na yung Pacquiao system, no? Ah, Instead na 20 centimeter ang pakain mo, ay minsan ay kalating metro na, no? Hindi na madaanan ang ibang lupa, no? So, yun ang pahiwatig ng ating Panginoon sa madaling araw ng Ebanghelyo dyan sa Pilipinas, dahil gusto ng Panginoon ng ating pagsunod sa Kanya ay hindi lamang pakitang tao, kundi sa paggawa at lalo na sa kaloob-looban sa ating puso na bukal sa kalooban na ating pagsilbi, dahil ito'y napakahirap gawin at hindi natin ito magawa kung wala ang tulong ng banal na Espiritu na ipinadala ng Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang muna ang aking maibahagi, at ako'y magpapasalamat sa inyo dahil marami pa akong gawin, at marami pang prayer na aking atinan, ano, sa gabing ito dito sa amin sa Jerusalem, Israel. So mapagpalang oras at pagpalain tayo ng buong may kapal, no? Shalom bil lehetraot, todarabali kulam, bibakasya, papuri sa Diyos. God bless us all. Back to you. Pisma Guapito, insider ng Amerika. Lahat na lang. 2 minutes na ba yan? Bakasya. Diretso na to. Imbitin na. Makinig na lang ako. So, letraot from Holy Land of Jerusalem, Israel. Pisma Romel Tembrivilla. Shalom. Maraming salamat, Pisma Romel, sa iyong reflection. Busy po itong ating kapatid sa prayer meeting and teaching sa kanilang household. So mga kapatid, sa ating ebanghelyo sa araw na ito, today is the feast of Saint Francis of Assisi. So kung kayo po ay may mga alagang hayop, ay maaari nyo pong pa-bless ang inyong mga alagang hayop. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sinasabi ng ating Panginoon that may lungga ang asong gubat at ang ibon ay may pugad. Subalit, ang anak ng tao ay walang mapagpahingaan. So mga kapatid, ang ating Panginoon ay naghahanap ng mapagpahingaan sa ating mga puso. Yung mga puso nating bato na hindi man lang makaalala, no, sa Kanya. But finally, ang ating Panginoon find His rest sa krus, na siya pong nag-save sa atin, no, sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, every time na makagawa tayo ng kasalanan, para ba nating binubugbog, no, ang ating Panginoon? Parang boxing ba na nira-right hook, nilileft hook natin ang ating Panginoon. So alalahanin natin that every time na tatanggap tayo ng Holy Eucharist, which is we receive Him, His body, blood, soul, and divinity.
siya po ay nananahan sa atin. So every time makagawa tayo ng kasalanan, sinasaktan po natin siya. At ito po'y hindi natin mararamdaman. But sana naway, pag nakatanggap tayo sa Kanya, pilitin natin or gawin natin na hindi maka-commit ng anumang kasalanan. Sa last part ng ating ebanghelyo ngayon or sa ating gospel, sinasabi dito that ang sinumang nag-aararo na palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. So mga kapatid, anumang mga bagay na nag-a-attach sa atin or our attachment, no, na siya pong hadlang sa ating focus, no, towards sa ating Panginoon, towards our Lord, ay dapat na nating itong iwanan para hindi tayo lingon ng lingon na siyang hadlang sa ating buhay, kabanalan. So ano man yun mga kapatid, dapat nating iwaksi o iwanan na ang mga ito dahil ito po'y hadlang sa ating patutunguhan. Huwag lumingon, mag-focus. Titingnan natin ang ating Panginoon nakabayubay sa krus, inalay ang kanyang buhay para po tayo ay mailigtas. So mga kapatid, sana naway ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay makapagbigay sa atin ng gabay para po tayo ay makapamuhay ng aayon sa ating or sa kagustuhan ng ating Panginoon. Marami pong salamat at muli ako po humingi ng paumanhin sa ating mga taga-subaybay, sa ating viewers na nawala tayo kanina at ang signal natin ay medyo nagka-diferensya. So paumanhin po at humingi po kami ng inyong mga tulong, lalo-lalo na yung pagdadasal. Makapagpatuloy kami po ng aming munting gawain na ito. So sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat ng ating mga tumatangkilik sa ating munting channel na ito, ang Pisma Plus, marami pong salamat sa inyo. Naway, ang ating Panginoon ay gagabay sa atin sa araw-araw nating pamumuhay at gabayan po tayo at ilayo sa anumang kapahamakan. So ibibigay ko po si inyo si Pisma Joban kung may closing message pa siya. Pisma Joban, please go ahead, bro. Yes, salamat bro Yor at salamat sa Diyos at tayo ay bigyan na naman ng pagkataon para magbahagi kahit anong hirap ng internet natin dito sa room ko, no? Ito kasi ay bro Yor ay isang shelter bomb, so talagang shield na shield to, kahirap ng signal, pero ngayon pa man nabigyan pa rin tayo ng pagkakataon na magbahagi na yun sa ating kasulatan sa Ebanghelyo at sa lahat ng aming mga tagapaginig, suportahan niyo at panalangin niyo ang programang ito para patuloy na magpapakain sa ating mga kapatid na Romano Katoliko sa kanilang pananampalataya. So, salamat sa Diyos. Back to you, bro. Maraming salamat, Pisma Joban. At sa kay Erin, sa ating taga-subaybay, nanonood sa atin, maraming pong salamat sa inyo. Sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik muli sa ating munting channel na ito, marami pong salamat. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Marami pong salamat, Pisma Juban, Pisma Romel, Pisma Florence, sa lahat ng Pisma family. Marami pong salamat sa inyo. God bless us all. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal